El Shaddai, El Shaddai. Puring-puring pinagpala tayo ngayon. Amen. Amen. Bless na bless ba? Amen. Dahil sa merong holy hour ngayon, pagpatak ng 3:25, say, Hallelujah! Itigil na tayo. Ha? 3:25 na ba? Bibigyan ko galing magsasabi ng Hallelujah. Amen? Amen. Sa ating evangelization sa araw na ito, gusto kong i-share sa inyo yung mga natutunan ko during my Catechism Day sa Pilipinas. Okay? So, ito napaka-importante sa atin ito eh. And all throughout ng gawain na ito, ay siya nga pala, congratulations kay Brother San. Tuwang-tawa ako kay Brother San kanina ng praise and worship. Tuwang-tawa rin ako kanya dahil pag siya nag-praise and worship, marami siyang sakop. Nasaan si Brother Angel? Nasa katab na. Amen. Bless na tao. No? So, napaka-importanting malaman natin ang bagay kung bakit natin ginagawa ito. Nung bata pa lang tayo, ito na yung unang tinuturo sa atin. Hanggang ngayon, itong buong gawain na to ay tungkol dito sa process na to. Ano po ba yun? Ano po ba yung ginagawa natin lagi? Yung iba umiiyak, yung iba parang magugunaw na yung sarili nila, matutunaw na. Yung iba, napaka-influential ng prayer niya. Ay, nasabi ko na. Prayer. Prayer. Bakit po ba tayo nagdarasal? Upang magpasalamat. Ano ang prayer para sa atin? Brother Chris, ano ang prayer para sa atin? Pupuri at pagpapasalamat sa ating mahal na Yahweh. Pagpupuri at pagpapasalamat. Meron pa eh. Hindi lang naman tayo nagpupuri at nagpapasalamat eh. Sister, ano yung prayer para sa inyo? Pagpupuri? Sino ba yung mga humihiling dito? Nagre-request palagi. Every day, paggising, Lord, salamat po at nagising ako, nabuhay ako. Lord, sana po makalakad ako. Lord, sana po may pera ako. Di po ba? Ginagawa niya rin yun? Yes. Communication between God and you, brothers and sisters. Napaka-importante. Kaya bakit yung iba, pag nagdarasal, ampaw? Ano po yung ampaw? Walang laman. Kahit na anong salita, kahit na anong pagdamdam, kahit na anong pag-convey ng panalangin, ampaw. Kasi siya mismo hindi marunong makipag-communicate sa Panginoon. Amen? Amen. So, yun napaka-importante ng prayer. Ang prayer ay merong 4 na bahagi or 4 parts. Actually, ang gawain ay isang malaking prayer. From the start up to the finish. Bakit po? Alam niyo po ba yung acts? Ano yung acts? Adoration, contrition or confession, thanksgiving, supplication. Ano yung unang ginawa natin? Praise and worship. We worship you, O Lord. We adore you, O Lord. Ikaw lang ang Panginoon. Ikaw lang ang babanggitin ko, Lord. That is adoration. Anong ginawa ni Brother Mike? Contrition. Later on, you will have thanksgiving and supplication. One of the greatest teaching of our Lord is what we call the Lord's Prayer. Isang siksik, liglig, kumpletong panalangin. Amen? Yun lang, busog ka na. Yun lang, may regalo ka na sa Panginoon. Huh? So, hindi tayo dapat basta-basta nagdarasal. Hindi tayo dapat bla 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 amen. Bla 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 amen. Ganun lang tayo ng ganun. Dapat, no? Hindi ang pao ang panalangin natin sa Panginoon. No? Yung iba, naalala lang manalangin pag may problema na.
Yung iba, naalala manalangin pag may sakit. Yung iba, naalala manalangin pag walang pera. Yung iba, naalala manalangin pag pagod na. Prayer could be every day, every minute, every second of your life. Sabi nga ni St. Paul to the Thessalonican, praying without ceasing. Naniniwala ba kayo sa milagro? Naniniwala ba kayo sa regalo ng buhay? Paano nyo makakukuha ito? Sa pamamagitan ng panalangin. Panalangin. Tayo manalangin. Huh? Pag yung worship leader or anybody in front, no, nagsabi na, mga kapatid, ating anyanyahan ang Holy Spirit sa ating sarili. Anyanyahan natin. Tahimik ka muna, tumahimik ka. At sa pagtahimik mo, balikan mo kung ano yung mga nagawa mo. Kung may mabuti bang nagawa, i-cultivate mo yon. Kung may dalamhati ka sa puso, i-cultivate mo yon. Everything that will cultivate you to have a good communication with the Lord, i-cultivate mo yan. Para kang nagtatanim eh. Amen? Amen. So, body of prayer in Christian life. What is prayer? Natanong ko na sa inyo yan. According sa heartfelt definition ni Saint Therese of our child Jesus, sa kanyang talambuhay, autobiography, prayer is the search of the heart. It is a simple look turned towards heaven. It is a cry of recognition and of love, embracing both trial and joy. Napakaganda, no? Prayer is the search of heart. Bukso ng puso, search ng heart. It is a simple look towards heaven. It is the cry of recognition of love, embracing both trial and joy. Napaka-inspiring ng kanyang definition of prayer. Actually, nakasulat ito sa Catechism of our Lord sa Vatican, itong kanyang definition of prayer. Anong panalangin sa inyo? It is just a mere recitation of memorized formula? Ganun ba ang prayer sa inyo? Or like Saint Therese, no? It is the intense dialogue or communication with Christ. Intense dialogue and communication with Christ. Our catechism teaches us that the prayer is a gift of God. Therefore, the initiative is God. No? Tinuturuan siya tayong magdasal para sa Kanya. No? It's God's initiative. It is the Spirit who prays from within. It is the Spirit who prays within. No? Sabi ni St. Paul. Yung Espiritu mo ang nagdarasal. At ginagabayan ka rin ng Espiritu para magdasal. Ano yung pinaka-pundasyon ng prayer? Humility. Humility. Kumbaba, or kababaang loob. Yan ang pinaka-pundasyon. So mga kapatid, isipin nyo lang, kung ako ba mapagkumbaba, pwede na ako magdasal. Amen. Humility is if we only accept, humbly acknowledge that we do not know how to pray, as we all are ready to receive freely the gift of prayer. Magpakumbaba tayo. Iniisip natin sa ating sarili na, Panginoon, hindi tayo perfect, hindi tayo ganon, no? Na every time na lang, we are expected. When we pray, we expect something. Parang, Panginoon, gusto ko ng tinapay ngayon. Okay, kita mo ba tinapay ka na kagad sa harapan mo? Amen? Hindi ganun po yun. The gift of prayer is like to a fountain that springs forth in the desert. Yan yung gift ng prayer eh.
para siyang bukal sa isang disyerto. Alam niyo naman, sa disyerto tayo, pag may bukal, may tubig. Di ba? At kung ikaw ay naglalakbay sa isang disyerto, napaka-importante ng bukal na yun. That's the spring of life. Literally, spring of your life. Kasi kung hindi ka iinom, mamamatay ka. The spring of life. It is where we come in search of water and quenches our spiritual needs. And that is prayer for us, mga kapatid. Sabi nga ng banal na aklat sa John 7:37, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. Nare-realize pa natin yun? Na si Jesus pa pala ang tunay na sagot sa ating pagkakaw. Amen? Amen. Hallelujah? Hallelujah. Hallelujah na ba? Di pa. Hindi, kasi may holy hour ngayon. We should respect the tradition of the church or whatever command that the church want us to do. Now, that is our obligation. Sunday is an obligatory mass for all of us. Why? Because Sunday, everybody is going to church. The Catholic kingdom is going to the church. Amen? Holy hour. Ano ba yung holy hour? Hindi ka mag-expect na mayroong osyang ibibigay sa iyo. Hindi ka mag-expect na may sermon na ibibigay ang pari sa iyo. Sa holy hour, may nakalagay doon, reflection. Yung iba, pag time ng reflection, nagkukwentuhan. Pagka-reflection, you reflect on it. Yan sa reading, sa pagbasa. Mukhang namatay yung breaker, mainit eh. No? Pag sabing reflection, you reflect. Katulad ng prayer. Salmo, ano yung simula natin? Salmo 91. There are 16 phrases or verses of that. Hindi mo nire-recite yan as recite lang, para lang mabasa mo. Supposed to be, pag binasa mo yung isang verse, pause. Isipin mo yung sinasabi ng verse. Next verse, pause. Isipin mo yung sinasabi ng verse. Kasi kung basa ka lang ng basa, goodbye. See you next meeting. Wala. No? At yun naman ang gusto namin dito. Ang gusto namin dito, pagkalabas nyo rito, maging fruitful ka, nawalan ka ng problema, nawalan ka ng kuha. No? Naging busila ang iyong puso. Nawalan ka ng agam-agam sa iyong paniniwala. Maring meron ditong iba na hindi naman Katoliko, o meron namang iba rito na debotong Katoliko. Anong pinagkaiba ninyo? Maring deboto ka nga, hindi mo naman alam kung ano yung pagiging deboto mo. Maring hindi ka nga Katoliko, pero mas alam mo ang sinasabi mo. Dahil marunong kang manalangin. Marunong kang kumausap sa Panginoon. Amen? Amen. So, isa lang ang tinuturo dito. No? Na with your humility, katulad ko, hindi ko alam ang lahat. At hindi ko rin nakukonvey sa inyo ito kung hindi ko rin napag-aralan or, or napuspos ka ng Holy Spirit. Every time, doon sa mga magkakaita rito or sa praise and worship, make this a habit. Every time you come up here, daan ka muna sa Adoration Chapel. Spend a little time with Him. Let the Holy Spirit come upon you. Kahit saan, kahit anong gawain mo, kahit kakanta ka, kahit tutugtog ka, kahit magsusulat ka ng pangalan dito, para mapuspos ka. Siguro tatanungin ninyo, nauuhaw pa ba ang Diyos? Yes? Opo. Nauuhaw pa ang Diyos. Nauuhaw siya sa ating pagmamahal.
Kasi kung minsan, wala na tayong oras na bisitahin siya. Wala na tayong oras na humingi sa kanya ng gabay. At mas nakakalungkot, nawalan tayo ng oras para magdasal at kausapin siya. Yun, nauuhaw ang Panginoon doon. At dahil dito, sinasabi ng simbahan natin, and let me quote, Catechism of the Catholic Church, paragraph 2664. Christian prayer is a covenant relationship between God and man in Christ. It is the action of God and of man springing forth from both the Holy Spirit and ourselves, wholly directed to the Father in union with the human will and the Son of God made man. Puro ang sinasabi rito, kinakonvey dito is kasundo natin to sa Panginoon. Covenant natin sa Panginoon ang pagdarasal. And it's very important, napaka-importante na i-cultivate natin sa sarili natin yun. Na kasundo natin to sa Panginoon. Pakikipag-usap natin to sa Panginoon. Ngayon, kung ikaw, hindi ka naniniwala na may Diyos, hindi ka naniniwala na naririnig ng Diyos, ampaw ang panalangin mo. Si Sister Roxanne, namamaga. Dahil na-bless siya ng Panginoon, natawa-tawa yung mister niya. Pero dapat paglabas ng bata na yan, turuan mo na kagad magdasal. At mabuti nga, sinasama mo siya rito. Alam mo, mag-iwan ko sa bahay yan. Di ba? Sabi nila, pag ang baby raw nasa wound, parinig mo ng classical music at nagiging isang, matalinong bata. Amen? Lalo na to, puro praise and worship ang naririnig. Di ba? Amen. Dapat ganun po. So, may kailangan pa ba akong sabihin sa panalangin, sa pagpapanalangin? Sa tingin ko, na-convey ko na yung gusto kong ma-convey sa inyo. Isa lang dapat nyong i-take out dito sa sinasabi ko. Pray without ceasing. Maging matiyaga sa pananalangin. Amen? Amen. So, later on, pagka mayroon pa tayong oras, at tuloy natin to, so this will be a series of evangelization regarding prayer. Paano ba dapat magdasal? Kanino ba dapat magdasal? At gaano ba kalakas dapat ang pagdarasal? Amen? Amen. Alam nyo, mas mababa ang boses, mas tumatagos ang panalangin. Mas modulated ang panalangin, mas naririnig ng puso mo yun. Our Father who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come. Pero, kung nananalangin ka ng ampaw, hindi ganun ang tunog mo. Our Father who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come. Kasi singaw ang panalangin mo. Amen? Amen. Kaya ang galing mo mag-base eh. Hindi, joke lang. Hallelujah! Amen. Maraming pong salamat.